Isang magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi po sa ating lahat mga kapamuso. Purihin po ang Diyos sa ating mga nagaganap na weekly prayer meeting sa iba't ibang lugar po sa Angono. At syempre meron din po tayong online tuwing Huwebes ng gabi. So tayo po ay nasa huling buwan na ng taong 2023 at ilang araw na lang po Pasko na. At makalipas naman po ang isang linggo haharap na po tayo sa taong 2024. So mga ganitong panahon po, no, uso na ulit yung mga Christmas party, year-end Thanksgiving, at iba pang mga uri ng pagsasaya. At sa mga ganitong season din po, no, masarap pong magbalik tanaw po tayo sa ating mga past at magkaroon tayo ng self-evaluation. Either good or not so good ang hatid sa atin ng lilipas na taon. So hiramin lang po natin, no, laruin lang po natin yung sa tamang paglalaro po, no, yung salitang maligayang Pasko. Gawin nating, pag-usapan po natin yung maligayang past po. O, di ba? Maligaya pero past ang pag-uusapan natin. At before that, bago tayo magpatuloy, manalangin po muna tayo. Mabuting Panginoon Diyos, maraming salamat po o God sa araw pong ito na muling po kaming pinagsama-sama, Panginoon po Lord God, upang magkaroon po ng prayer meeting. Patuloy po Lord God, ang lingkod mo na itago mo sa iyong biyaya. Ikaw po Lord God ang makita, ikaw po ang madakila at mapagpala po kami Lord God mula sa iyong makapangyarihang salita. Maraming salamat po sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Alright, so pag-usapan natin, no, ano ba yung past? So siguro po, una agad nating maiisip or pakahulugan sa salitang past ay dalawa. Una, mga bagay na lumipas na o mga kaganapan ng kahapon. So in other words, tapos na. Kaya meron tayong tinatawag, di ba, na past is past. Tapos na yon. Or pangalawa po, mga untold story natin sa buhay na malungkot, masasakit, at marahil po ay pili lang ng mga tao ang nakakaalam. At marahil po magpahanggang ngayon, no, meron po tayong mga kwento ng nakaraan na magpahanggang ngayon ay tayo po ay hinahunting. At lahat tayo, no, ay meron yan. Meron tayong tinatawag na mga past experiences. No? Kaya salamat po sa Lord dahil tayo ay kanyang hinango, tinulungan, at patuloy na tinutulungan makaahon sa kung ano man, no, yung past na iyan na baka until now ay struggle pa rin natin. So pahintulutan niyo po ang inyong lingkod na magbahagi ng dalawang bagay na maaaring tumukoy sa when we say past. Una, when we say past, pwedeng ito po ay tumutukoy sa estado ng ating buhay na tapos na. Pwede nating sabihin na tapos na tayo sa pagiging bata. Kaugaliang bata, kaisipang pagiging bata, pagdadahilan bilang isang bata, pagdadabog, yan, normal po kasi, no, sa isang bata. Or pwede rin namang tapos na tayo, karamihan sa atin, no, sa pagiging estudyante. Tapos na tayo sa mga assignments, tapos na tayo sa mga groupings, tapos na tayo sa mga presentations, no. At siguro ito pong mas magandang matapos tayo sa estado ng ating buhay na tapos na po tayo sa ating pagiging immature. Yan. Tayo po ay mas nag-iisip na, mas nagiging mapagpalampas na. So, sabi po sa 1 Corinthians 13 verse 11, basahin nga po ng mga hindi na immature. 1, 2, 3. Noong ako'y bata pa, ako'y nagsasalita, nag-iisip, at nangangatwirang tulad ng bata. Ngayon ako'y may sapat na gulang, iniwanan ko na ang mga asal ng bata. Ayan. So, syempre po, habang tayo po yung nagkakaedad, no, unti-unti, kinakalimutan na po natin yung mga asal natin before. Kung dati palaaway tayo, kung dati matampuhin tayo, diba, nagtatantrums tayo. Kasi nga, pag ang bata nagtantrums, talagang iintindihin po natin yan. Kasi nga bata. Diba? Tsaka minsan ang cute nilang tignan, no, pag nagtatantrum sila. Pero kapag adult na po yung nagtatantrums, kumbaga nakangiti lang tayo sa labas, nagkatawa sa harap natin, no? Nakangiti lang tayo. Pero deep inside, nag-pray tayo na, Lord, help me, na siya'y aking maunawaan. As we grow to the Lord, at sa tulong niya, sikapin po natin na unti-unting mawala
Sa ating sistema, no, bilang isang individual, bilang isang Kristiyano, yung mga ugaling bata na nabanggit sa verse na ating nabasa. Kung meron pa, no, praise God kung wala na, at praise God kung unti-unti nakakapag-let go no po tayo. Sabi nga, let's learn to manage our attitude and character. Lalo na po, pag tayo ay nasa public place. Yeah. Pangalawa, when we say past, ito'y nagpapaalala ng mga pangyayari na hindi na natin mababago pa. Ano po yung mga halimbawa nun? Una, mga maling desisyon sa buhay na tayo din sa huli ang nagdudusa o nahihirapan. So halimbawa po nito yung sa Luke chapter 15 verse 31 and 32, yung kwento po ng prodigal son. So to make the story short, alam naman po natin na sa huli, after niyang makuha yung kanyang mana at na-mismanage niya ito, siya ay naghirap. No? At pinagsisiyahan niya yung kanyang desisyon na makuha agad yung parte ng kanyang mana. So, di ba? So, mga moment na akala niya siguro na pag nakuha niya na yung part niya, makakapamuhay na siya ng matiwasay. Pero hindi po ganoon yung nangyari. Pinagsisihan niya po sa huli yung kanyang ginawa. So, halimbawa po yung mga maling pananalita at mga maling gawa na hindi natin mababawi pa once being said and done. Tandaan po natin ang matinding galit, burst or uncontrolled emotions ang main cause kaya po tayo nakakapagbitaw ng mga ganong mga bagay. And after mag-subside ng lahat ng mga pangyayari, doon lang natin marirealize na mali yung ating naging action or reaction. May kasabihan nga ho, damage has been done. Kaya paalala po sa atin ng Ephesians chapter 4 verse 26, be angry but do not sin. So, okay lang po, no? Okay lang po ang magalit kasi nga we're not perfect. Pero po we as Christian na meron pong Holy Spirit na nananahan sa ating mga buhay, sa ating mga puso, let's learn to manage our emotions. Tandaan po lagi natin na we are the salt and the light of the world. Bit-bit po natin araw-araw ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. Sabi sa James 3, chapter 3, verse 5, ganyan din ang dila ng tao. Maliit na bahagi lamang ng katawan, ngunit napakalaki ng mga ipinagyayabang. Isipin na lamang ninyo kung paano napapalagablab ng isang maliit na apoy ang isang malawak na kagubatan. Kaya mga kapamuso, ingatan po natin ang ating mga kilos, ang ating mga pananalita. At sa huli, ano pa ba yung mga bagay na hindi natin mababago pa? At syempre yung kasalanan. Yung mga nagagawa pa natin mga kasalanan. Kung yung unang dalawa po ay yung ibang tao yung ating sa ibang tao po tayo nakakasakit. Yung kasalanan po, ang Diyos ang una nating nasasaktan at siyang unang nalulungkot. Batid natin na lahat tayo ay sa pool doon, no? Kasi lahat naman po talaga tayo ay makasalanan, and we must admit na kahit na ang tagal-tagal na natin sa Panginoon, no, nakakapag-commit pa rin tayo ng gayong mga bagay. Salamat sa Lord kasi mabiyaya siya, no? Pero hindi dahil mabiyaya siya, tayo ay magkakasala pa rin, magpapatuloy sa ganung mga gawain. Kaya pinapaalanan po tayo ng Romans 6:2, sabay-sabay po tayong lahat ng pinatawad, 1, 2, 3. Tayo'y patay na sa kasalanan. Paano pa tayo mamumuhay sa pagkakasala? Mga kapamuso, one thing yung nagkakasala tayo kasi nga we are not perfect, we are still in the world, but another thing po yung namumuhay tayo sa ganon. Huwag po nating hayaan na lagi magkaroon ng space yung sin sa ating buhay. Mag-confess at magpalinis po agad tayo sa Kanya bago pa tayo kalyuhin. No? At para normal na lang po ang pagkakasala. So ano po bang epekto ng past sa ating buhay? So depende po no, kung paano po natin titignan. So simulan po natin sa not so good point. Una, yung mga pagkakamali po natin sa nakaraan ay nagiging nagkakaroon po tayo ng overthink. Nag-overthink po tayo. Kung kayo po yung tipo ng tao na hindi sanay
ng may kaaway sa buhay or may kasamaan ng loob, magagets nyo po yung ganong pakiramdam. Hanggang sa pagtulog, naiisip nyo, hanggang sa mapanaginipan nyo na nga po minsan. At kaka-overthink, pwede po yan mauwi sa stress. Mga tipong talagang hindi na po maka-move on. At kapag tumaas pa po yung level ng stress, pwede po yan mauwi sa pangalawa, depression. So tulad po nung napag-usapan po dati sa preaching po ni Pastor Rajahan, depression is real. Hindi po siya joke. At minsan po ang depression, yung po yung nag-hold back sa atin para po tayo ay magpatuloy sa buhay. Totoong karanasan po, no, may kaibigan po ako dumaan po sa depression. At sa sobrang depression niya, ayaw niya na pong kumilos, ayaw niya na pong kumain, ayaw na niya pong magtrabaho. At ang worst po talaga, first time kong makakita na ayaw nang maligo. First time kong maka-encounter na talagang yung buhay, yung tipong buhay pa, pero nilalangaw na. Kasi nga po, hindi po naglilinis ng katawan. Salamat sa Lord kasi na-overcome niya na po yung ganong estado ng kanyang buhay. At ang depression po, kapag hindi po na-address agad at hindi na-address ng tama, maaari po siyang mauwi sa pangatlo, giving up in life. Na sa sobrang lungkot, sa sobrang bigat ng nararamdaman, pipiliin na lang ng individual na tapusin ang kanyang buhay. Kasi marahil tumatakbo na sa isip niya na wala na siyang pag-asa, hindi na siya magbabago, wala nang kapatawaran, yung pagkakamali, yung kung ano may pagkakamali niya sa nakaraan, na feeling niya wala nang makakaunawa sa kanya. Mga kapamuso, tandaan po natin, no? Maari po tayong patayin ng mga nakaraang pagkakamali natin. Kung hahayaan po natin ang kaaway na isiksik palagi ito sa ating isipan at hindi agad matugunan ng maayos. Kaya beware and be aware sa mga tumatakbo po sa ating mga isipan. And sa good point naman po, paano po ba dapat nililingon ang past o ang nakaraan? Una po, may pagpapasalamat. So, bakit salamat, no? Halimbawa may karanasan kang hindi maganda, di ba? Imbis na malungkot ka, pero sinasabi magpasalamat pa rin tayo. Kasi salamat kay Lord dahil pinayagan niya na maranasan natin 'yun, no? Para mas mahubog tayo as individual. And as a Christian, no? Mas mapalapit at mas maging grateful tayo sa kanya. Sabi nga pa sa 1 Thessalonians 5:16-18, sabay-sabay po, 1, 2, 3, magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. So, ano man po yung naranasan natin, ano man po yung kalagayan po natin, ang utos po ng salita ng Panginoon, magpasalamat pa rin tayo. Kahit siguro di natin makita, saan tayo kukuha ng dahilan, no, para magpasalamat. Pero patuloy lang po tayo mag-thank you sa Panginoon. Pangalawa, laging pagkilala sa presensya niya. So tuwing maalala po natin yung mga nakaraan po natin, bukod sa magpasalamat, i-acknowledge natin na, Lord, I know you're there. Lord, sinamahan mo kami. Hindi ako makakalaya sa ganung sitwasyon ng buhay ko kung hindi mo po ako sinamahan. At nais ko pong ibahagi, no, yung isang kanta ni Miss Aiza Sigera, no. Kung alam niyo po yung kantang, kinumpos siyang kantang I See You Lord. Maganda po yung, syempre, mga stanza. Actually, kabuuan ng kanta maganda. Pero mag-focus lang po tayo dun sa chorus. Sabi dun sa chorus, I see you, Lord, in sorrow and in happiness. I see you in the glory of sweet success. I see you, Lord, every hour and every day. I can see you, Lord, whenever I pray. So sa lahat po ng sitwasyon ng ating buhay, maganda man o hindi, meron po laging kamay ang Diyos sa ating buhay. Lagi niya po tayong sinasamahan at sasamahan. Kaya deserve niya po, no, na talagang i-acknowledge po natin lagi yung kanyang presensya. Last point, pag-alala at aplikasyon sa mga aral na natutunan.
yung ating mga hindi magagandang karanasan ng nakaraan. For sure, siya po ay isang magandang kwento na lang at patotoo ng kabutihan ng ating Diyos. Nakapagbabalikan po natin yung panahon na yung istoryang yon, hindi na lang puro negative ang ating masasabi. Meron tayong mapapatotoo kung paano tayo sinamahan ng Diyos. Sabi nga, from test to testimony. At balanse po ang buhay, hindi naman po lahat puro not so good experience. Meron din po mga magagandang karanasan, no? Sa lumipas na panahon na siya nagsisilbing inspiration at energizer po natin sa kasalukuyan upang mas mag-improve at ma-develop ang ating sarili at pagkatao. So yun, mga kapamuso, with all being said, no, naway tuwing ating maaalala yung mga lumipas na araw, buwan, panahon at taon ng ating buhay, mapuno to ng ngiti at pagpapasalamat sa ating Diyos na siya naging kaagapay natin mula pa noon, magpahanggang ngayon, at sa mga darating pa na panahon. Sa huling verse po natin, yung sabi sa huling bahagi ng Hebrews 13:5, bagamat about contentment ang konteksto nito, ang kinin po natin yung kanyang pangako na hindi kita iiwan ni pababayaan man. So, mga kapamuso, maligaya ang Pasko dahil ikaw, ako, tayo ay sinamahan ni Kristo. Manalangin po tayo. Mabuting Diyos, maraming salamat po dahil kami naging matagumpay, Panginoon, sa aming mga nakaraan dahil kami, O God, ay iyong sinamahan, iyo pong kinawaan. Salamat po, Panginoon, sa bawat pagkakataon para po kami, Lord God, ay magbago, Panginoon. Makabawi, Panginoon po, Lord God, sa lahat ng iyong ginawa sa aming buhay. Tulungan mo po kami, Panginoon, na tuwing lilingunin po namin, Lord God, yung aming mga nakaraan. Ito'y mauuwi, Panginoon, ng may ngiti at pagpapasalamat. Kasi Lord, nandun ka. Kasama ka po namin na nagtagumpay. Salamat po, Panginoon. Abutin niyo po ang bawat isa sa amin. Na kung meron pa po kaming struggle, kung kami hinahanting pa rin po, Lord God, ng aming mga pagkakamali, Panginoon, sa nakaraan. Tulungan mo po kami una, mapatawad ang aming sarili. Pangalawa, humingi po, Lord God, ng tulong sa iyo na hindi po kami mauwi, Panginoon po, Lord God, sa depression, Panginoon. At ipagtiwala po namin, Lord God, sa iyo yung mga ganong bagay. At tumakbo kami, Lord God, ng buong tikas, Panginoon, ayon sa takbuhin, Panginoon, na yung pinagkatiwala sa amin. Maraming salamat po, Panginoon Diyos. Ikaw po ang maparangalan sa pangalan po ni Jesus. Amen.